tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord is Jesus. O mapagpala namin, Ama, makaparin sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon. O Diyos, sa mga oras na ito, kami pinagpapasalamat, mahalapin mula pa kanina, mahalapin, hallelujah. Pasalamat kami sa magandang panahon na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, mahalapin, salamat. Salamat sa iyong banal na presensya, mahalapin sa mga papuring awitin na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, mahalapin sa mga oras na ito, Diyos. Kayo po'y nandito na, mahalapin sa pagpakinig ng iyong banal na salita, mahalapin ka magpala, O Diyos, hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng mga kapatiran, may mahalapin sa mga webcast viewer, pagpalain mo, ipaunawa mo ang iyong banal na salita. Buksan mo kailang puso't isipan, mahal na Panginoon, may Diyos, sa dakong ito, pagpalain mo, pangunahan mo ang bawat isa sa amin, mahal na pisagan ng amin. Wala akong magagawa, mahal na Panginoon, kung wala kayo kang magpala sa iyong habang lingkod, mahal na Panginoon, hallelujah, i-guide mo lahat ng mga pananalita, alisin mo ang mga takot, mahal na Panginoon, ikaw, mahal na Panginoon, hallelujah, magabay, O Diyos, sa bawat isa sa amin, sa nandalabilib, Pastor, sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng kaaway, distraction, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Tayo na po, iupo na po sa ating mga kanya-kanyang upuan. At sa mga oras na ito, mga minamahal, bago po tayo magpatuloy, ako po nagpapaabot na pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pasasalamat, pagparangal, pagdadakila, ay tangi sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. May mga minamahal sa atin pong lahat, mga minamahal na nandito ngayon, ating mga mahal na mga kapatiran, mga katuwang sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ating mga beloved preachers, mga minamahal sa lahat ng ating mag-aawit, may mga minamahal sa ating mga bisita. Isa pong mapagpalang araw po sa lahat sa ating mga beloved webcast viewer, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba yung dagat. Isang mapagpalang gabi higit sa lahat na pagbati ay tangi sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Atin pong palakpakan ang ating dakilang Diyos, minamahal, at ang oras na ito po yung oras, minamahal, para sa ating mahal na Panginoon. Kaya po atin pong itoon ang ating puso't isipan, mga minamahal, ang maaari atin pong ilista, mga minamahal, i-take note, ang mga verse para pag mayroong akong hindi maipaliwanag, mga minamahal, pwede niyong basahin, mga minamahal, para mas maintindihan natin ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating topic, mga minamahal, ito pong tinatawag na relying upon God. Kung sa Tagalog, ito po'y umaasa sa Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Umaasa sa Diyos pala, sorry. Umaasa sa Diyos. Kaya, ito po'y paulit-ulit na nating napakinggan. Lagi tayong sinasabihan na umaasa sa Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Panahon sa karamdaman, pag tayo magpa-counsel, ano ang sasabihin sa atin ng mag-counsel? Umaasa ka sa Diyos. Panahon, mga minamahal, sa problema. Amen. Panahon sa kahinaan. Yan po, mga minamahal, paulit-ulit na sinasabi sa bawat isa sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Dahil, mga minamahal, ang pag-asa natin sa mahal na Panginoon, ito po'y mawawala. Parang mawalaan tayo ng gana lahat. Wala kang gana, mga minamahal, dumalo. Kung ano ang iyong tungkulin, obligasyon, mawalaan ka ng gana. Everybody shout, praise the Lord. Yung iba nga, mga minamahal, kahit sa Biblia, mga lingkod na ng ating dakilang Diyos, nung sila po'y nagkaroon na ng problema, katulad ng asawa ni Job. Mga minamahal, nung nagkaroon ng problema si Job mismo, mga minamahal, siya ang nagkaroon ng karamdaman. Ang unang, mga minamahal, nawalaan ng pag-asa sa Diyos, mga minamahal, sabi ng Biblia, gusto ng kanyang asawa, mga minamahal, na si Job mag-question sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Siya po'y nawalaan na ng pag-asa. Kaya, lagi pong sinasabi sa atin, sa mga atin pong mga minamahal, mga ngaral, wag nating, mga minamahal, iwala itong ating pag-asa sa ating dakilang Diyos. Wag nating hayaang mawala ang ating pag-asa sa ating pinakamahal na Panginoon. Atin pong basahin, mga minamahal, ang ating Biblia dito sa aklat ng 2 Chronicles, chapter 14, verse 10 hanggang 11. Pakibasa po.
chapter 14, verse 10 to verse 11. Then Asa went out against him, and they set the battle in array in the valley of Zephatat and Maresha. And Asa cried unto the Lord his God, and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether with many or with them that have no power. Let us, O Lord, our God, for we rest on thee. In thy name we go against this multitude. O Lord, thou art our God, let not man prevail against thee. Amen. Dito po sa ikalawang mga kronika, Kabanatay 14, mga talatay, praise the Lord, talatay 10 hanggang 11, praise the Lord. Ganito po pag-asay mga animal. Nang magkagayoy lumabas si Asa na sumalubong sa kanya at sila'y nagsihanay ng pakikipagbaka sa libis ng Sepata sa Maresa. At si Asa ay dumaing sa Panginoon niyang Diyos at kanyang sinabi, Panginoon, walang iba liban sa iyo na makatutulong sa pagitan ng makapangyarihan at niya na walang lakas. Tulungan mo kami, O Panginoon naming Diyos, sapagkat kami ay nagsisitiwala sa iyo at sa iyong pangalan ay kami nagsisiparito laban sa karimihang ito. O Panginoon, ikaw ay aming Diyos, huwag mong panaigin ang tao laban sa iyo. Amen. Ating palakpakan ang salita ng ating dakilang Diyos, minamahal. Ito pong si Asa, siya po'y hari na may takot sa mahal na Panginoon. Unang-una ang Jerusalem, mga minamahal, ang mga hari nung hindi pa siya naghari. Doon na sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Nagtayo, mga minamahal, ng kung ano-ano ang kanilang ginagawa. Sabi nila, yun ang Panginoon, ang totoong Diyos. Yun ang kanilang sinasamba. Nung panahon ni Asa, minamahal, nung siya po'y naging hari, lahat ng mga Diyos-Diyusan, kung ating basahin ang buong chapter, kaniyang tinanggal. At tinuruan niya ang mga tao, lahat ng tao sa Jerusalem, mga minamahal, aasa, mga minamahal, hindi sa Diyos-Diyusan, kundi sa ating pinakamahal na Panginoon. Yun po ang kanyang ginagawa, mga minamahal. Lahat ng mga nakita niya, mga larawan, kanyang tinanggal. Sabi niya, dahil mga minamahal, ang importante sa isang tao ay umaasa sa Diyos. Ito po'y, mga minamahal, kanyang ginagawa at siya po'y gumagawa ng mabuti sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. At ang Jerusalem, dahil sa kanyang ginagawang mabuti, ang kaniyang mga minamahal, sinasamba ang ating mahal na Panginoon, nagkaroon ng kapahingahan. Amen. Pag Diyos pala ang ating pag-asa, minamahal, parang malayo sa atin ang problema. Wala yung kung ano-anong mga distraction, ang ating mga minamahal, dahil sabi ng banal na kasulatan, tayo po'y bigyan ng Diyos ng buhay, minamahal, na buhay, mga minamahal, na magandang buhay na nagmumula sa Kanya. Everybody shout, praise the Lord. Kahit yung si Asa, minamahal, ganun, mga minamahal, ang ibang dako, iba-ibang kaharian, grabing mga kaguluhan. Dahil si Asa, ang kanya, mga minamahal, pag-asa ay nasa Diyos. Kanyang sinasamba ang mahal na Panginoon. Hindi siya umaasa, minamahal, sa mga santo, kung ano-anong mga imahe. Sabi ng banal na kasulatan, ang Jerusalem nagkaroon ng kapahingahan. Ang mga tao sa Jerusalem, minamahal, hindi na sila nagkaroon ng takot. Everybody shout, praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Dahil ang kanilang hari ay umaasa sa Diyos, totoong Diyos, minamahal, na kayang tutulong, minamahal, sa kaniyang mga anak. Kaya ito po ang nangyari sa Israel, minamahal, nung sila po'y biglang sinugod, mga minamahal, ng mga, sabi dito, ng taga-ibang lupa, sila'y pinuntahan. Gustong, mga minamahal, kunin yung bansang Israel. Gusto nilang, mga minamahal, mabihag yung mga Israelites. Si Asa, wala siyang ibang ginagawa. Hindi siya natatakot.
Hindi siya nanghihina, minamahal. Kahit libu-libong sundalo, mga minamahal, ang pumunta sa kanilang lugar. Sabi dito, mga minamahal, siya ay mga minamahal, gumawa ng mabuti at siya po'y pinuntahan ng libu-libong sundalo. Hindi siya natatakot, hindi siya nangangamba. Kundi ang kanyang ginagawa, mga minamahal, ayon sa ating nabasa, siya po'y dumaing, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Hindi siya umiiyak, mga minamahal, dahil sa kanyang maraming kalaban, kundi siya po'y umiiyak, mga minamahal, humihingi ng tulong sa ating dakilang Diyos. Dahil alam niya, mga minamahal, sa mahal na Panginoon na kanyang pinaglilingkuran, walang imposible. Everybody shout, praise the Lord. Panahon sa problema, minamahal, hindi siya nagkaroon ng takot, hindi siya namumroblema, hindi siya natatakot, mga minamahal, na baka ang kanilang bansa, mga minamahal, ay mabihag sa ibang bansa, kundi siya po'y, mga minamahal, gumagawa ng mabuti sa harapan ng mahal na Panginoon, nananalangin, tinuruan niya ang kanyang mga tauhan na manalangin sa Diyos, aasa sa mahal na Panginoon. Hindi niya tinitingnan ang libu-libong sundalo, mga minamahal, na pumunta, mga minamahal, para lusubin sila. Everybody shout, praise the Lord. Dahil pag tingnan pa niya yun, bilangin niya yun, magkaroon na siya ng problema. Matatakot na siya. Ang punto dito, minamahal, pag mayroong mga magbabanta, mga minamahal, sa atin, wag tayong mag-alala, wag nating isipin, mga minamahal, na tayo po'y manghihina, tayo po'y matatakot, tayo po'y ma-discourage, minamahal, tayo po'y mawala ng pag-asa. Ginawa ng Diyos, mga minamahal, ang mga problema na yan, ang mga pangyayari na yan, mga minamahal, para mas lalong tumibay ang ating pag-asa sa Kanya. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ito po ang kanyang ginagawa. Alam niya sa Diyos, walang imposible, mga minamahal. Lahat ng kanyang problema, mga minamahal, siya po'y dumaing sa mahal na Panginoon. Pag dumaing, ibig sabihin, ginawa mo ang iyong tao sa pusong pagpakumbaba sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Hindi siya nagtiwala sa kanyang karunungan. Dumaing, lumuhod, mga minamahal, at tinawag niya ang ating mahal na Panginoon. Kahit libo-libo yung sundalo, hindi siya natatakot. Ang Jerusalem, kahit tingnan natin ang mapa ng Israel, napakaliit lang, parang ano lang, mga minamahal. Napakaliit, parang tuldok. Everybody shout, praise the Lord. Pero dahil siya ay umaasa sa mahal na Panginoon, alam niya, mga minamahal, ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Pagkatapos niyang nanalangin, ano ang pinakita ng mahal na Panginoon? Ituloy natin ang pagbasa. Praise the Lord. Amen. Still in the second book of Chronicle, chapter 15, verse 12 to verse 13. So the Lord smote the Ethiopians before Asa and before Judah, and the Ethiopians fled. And Asa and the people that were with him pursued them unto Gerar. And the Ethiopians were overthrown, that they would not recover themselves, for they were destroyed before the Lord and before his host. And they carried away very much spoil. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang mga kronika, kabanatay 14, mga talatay 12 hanggang 13. Sa gayoy sinaktang ng Panginoon ang mga taga-Ethiopia sa harap ni Asa at sa harap ng Huda. At ang mga taga-Ethiopia ay nagsitakas. At si Asa at ang bayan na kasama niya ay nagsihabol sa kanila hanggang sa Gerar. At nangabuhal sa mga taga-Ethiopia ang totoong marami, na anupat sila hindi makabawi, sapagkat sila nalansag sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang hukbo, at sila nagsipadala ng totoong maraming samsam. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. God bless you sa pagkabasa sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Itong taga-Ethiopia, minamahal, ito po sila ay libu-libong sundalo. Talaga kung tingnan mo ang kanilang hukbo, matatakot ka. Everybody shout, praise the Lord. Pagkatapos niyang nananalangin, pagkatapos niyang dumaing, minamahal, ano ang pinakita ng mahal na Panginoon sa kanya? Sinaktan sa kanyang harapan mismo, mga minamahal, ang mga sundalong taga-Ethiopia. Everybody shout, praise the Lord. Pinakita ng mahal na Panginoon, minamahal, ang kanyang kapangyarihan. Kung gusto natin makita ang kapangyarihan ng Diyos, kailangan meron tayong ipakita ding pananampalataya. Amen?
Huwag yung lagi natin sabihin, gusto natin makakita ng himala, pagkatapos pagdating ng problema, wala tayong pananampalataya. Paano tayo makakita ng kapangyarihan ng Diyos? Everybody shout, praise the Lord. Kailangan, minamahal, mayroon tayong pananampalataya sa mahal na Panginoon para pagdating ng problema, minamahal, mananampalataya ka. Sabi ng banal na kasulatan, minamahal, ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Sa Bisaya pa, sa kalisod, diha nimo makita ang tabang sa Ginoo. Everybody shout, praise the Lord. Kung dili ka magkalisod, dili mo makita ang tabang sa Ginoo. Everybody shout, praise the Lord. Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ito po'y nangyari, minamahal, nung nagkaroon parang mga minamahal, ang akala na nang lumusob sa kanila, magkaroon ng kahirapan ang kanilang bansa, minamahal. Iba pala ang nangyari, sila ang pumunta sa Jerusalem, sila pa ang natalo. Everybody shout, praise the Lord. Ganyan ang tao, minamahal. Pag siya ay mayroong pag-asa sa mahal na Panginoon, ang laman ng kanyang puso, minamahal, ay nasa ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, kailanman hindi siya ipapahiya ng ating pinakamahal na Panginoon. Kailanman, minamahal, hindi siya pababayaan ng ating dakilang Diyos dahil mismo ang makatulong sa atin, ang makapalakas sa bawat isa sa atin, minamahal, itong ating pag-asa sa Diyos. Maraming mga tao nga nagsasabi sila'y malakas, mga walang Panginoon. Sabi nila malakas, mga minamahal, sila ang matapang. Pero pag lalakad, mga minamahal, napakaraming bodyguard. Everybody shout, praise the Lord. Samantalang ating beloved pastor, umakyat doon sa sulo, walang bodyguard, wala pang kain. Mga minamahal, galing nag-ayuno. Ito po'y mga minamahal, ang totoong matapang, mga minamahal. Ang totoong mga minamahal, itong tinatawag na matibay na tao, ang mga tao may pag-asa sa mahal na Panginoon. Ito po'y napakalinaw, mga minamahal, sa nangyari, mga minamahal, sa panahon ni King Asa. Lagi niya, mga minamahal, inaalala ang kabutihan ng Diyos, minamahal. Kaya ang itinuturo din sa atin ngayon, minamahal, ang mga bagay na hindi mabuti, itakwil natin yan, kalimutan natin yan. Ano ang ating isipin? Ano ang ating bulay-bulayin? Ang mga gawang mabuti ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Dahil pag ang isipin mo yung mga bagay, minamahal, na distraction, sa ating panahon ngayon, napakaraming distraction, napakaraming tentasyon. Talagang susubukin ka, minamahal, kung hanggang saan ang iyong pagpahalaga sa gawain ng mahal na Panginoon. Tingnan ng Diyos kung gaano, mga minamahal, katibay ang iyong pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Kung tentasyon napakarami, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi dito, minamahal, at lagi tayong tinuruan, mga minamahal, umaasa sa Diyos at lagi nating alalahanin, mga minamahal, ang mabuting gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang makapatibay, minamahal, sa bawat isa sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Sundan po natin dito sa aklat ng Salmo, chapter 27, verse 13 hanggang 14. Amen. Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 27, verse 13 to verse 14. I have fainted unless I have believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say on the Lord. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, Kabanata 27, mga talatay 13 hanggang 14. Ako sana'y nang lupaypay, kundi ko pinaniwalaang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasag ka sa Panginoon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Si Haring David, nung siya po'y nagkasala, siya po'y pinalo ng mahal na Panginoon. Grabe ang palo ng Diyos. Grabe ang pagsubok sa kanyang buhay. Pero
hindi siya nang lulupaypay, minamahal. Alam niyang nagkakamali siya. Lahat ng ginagawa ng Diyos na mga minamahal, na mga problema na dumating sa kanyang buhay, tinanggap niya lahat. At inaalala niya ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ano ang sabi ni Haring David? Ako sana'y nang lulupaypay na kung di ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan po mga minamahal ang turo sa bawat isa sa atin mga minamahal. Kung hindi natin mga minamahal tingnan ang kabutihan ng Diyos, kalimutan mo ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon, sigurado manglulupaypay ka. Manghihina ka, mga minamahal. Kung wala sa iyong puso ang kabutihan ng Diyos, mga minamahal, kalimutan mo yan. Pagdating ng mga problema, mga pagsubok, mga minamahal, pagdating ng mga tentasyon, manglulupaypay ka, mahina ka, minamahal. Ano ang sabi ni Haring David? Ang nagpalakas sa kanya, minamahal, ang mga buting gawa na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ito po ang nagpalakas sa atin, itong ating mga testimony. Everybody shout, praise the Lord. Ang nagpalakas sa atin, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, dahil sa ating testimony, lagi niting inaalala ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Nangyayari sa ating mga buhay, pinalakas tayo ng Diyos. Kaya wag nating kalimutang magpasalamat sa mahal na Panginoon. Pag makatanggap ka, minamahal, na mga mabuting bagay, o mga masamang bagay, minamahal, mga pagsubok man, huwag kang hinto, mga minamahal, sa pag-testify, mga minamahal. Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang mga mabuting gawa na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, kailangan, mga minamahal, pasalamatan natin. Amen? Pasalamatan mo. Kaya sabi dito, minamahal, sa 14, mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso, oo, umasa ka sa Panginoon. Mag-antay ka sa Panginoon. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ang trabaho ng Kristiyano, kailangan lagi lang siyang mahinahon, lagi siyang nag-aantay sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kung sinisiraan siya, minamahal, hindi niya i-judge ang kanyang kapwa, kundi minamahal, antayin niya ang kalooban ng Diyos, ipanalangin niya ang kanyang kapwa. Yan ang totoong trabaho ng Kristiyano. Everybody shout, praise the Lord. Hindi yung mga minamahal, pag makarinig ng magandang salita, diretso niyang kagatin. Amen? Diretsong makisabay. Ating palakpakan ang ating pinakamahal na Panginoon. Ang nakasulat sa Biblia, mag-antay. Ang trabaho ng Kristiyano, laging nag-antay, laging nagpupuri, laging nagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pag may mga problema, mga pagsubok, mga kahinaan ng kanyang kapwa Kristiyano na kanyang napakinggan, siya po'y kailangan mahinahon dahil totoong Kristiyano siya. Amen? At sabi dito, magpakalakas. Sa 14, magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Bakit sinasabing magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso? Dahil hindi natin alam kailan tayo susubukin ng kaaway. Gusto ng kaaway, laging may pagsubok ang Kristiyano. Gusto ng kaaway, laging provoke ang Kristiyano. Everybody shout, praise the Lord. Gusto ng kaaway, minamahal, laging mag-question ang Kristiyano. Gusto ng kaaway, minamahal, i-distract ang gawain ng mahal na Panginoon at maghiwalay-hiwalay ang mga Kristiyano. Yan po'y plano ng kaaway. Kaya ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ang turo sa bote sa ating minamahal, magpakatapang tayo ang ating mga puso, lagi nating mga minamahal, hubugin mga minamahal sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi mong isentro ang iyong puso at isip sa Diyos. Habang ikay naglilingkod sa mahal na Panginoon, kailangan ay yung puso at isipan, mga minamahal, doon nakasentro sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Dahil pag ikay naglilingkod sa mahal na Panginoon, pagkatapos wala sa iyong puso ang kabutihan ng Diyos, pagdating ng pagsubok, mga minamahal, magtaka ka na lang, minamahal, wala ka nang ganang dumalo, mga minamahal, para bigyang papuri ang ating pinakamahal na Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? Kung saan tayo, kailangan nandun ang ating mga puso. Kung nandito tayo sa banal na gawain, kailangan nandito din ang ating mga puso na sa mahal na Panginoon. Ano ang sabi ng pangaral ng ating beloved pastor? Huwag nating hayaang uuwi, mga minamahal, at hindi man lang natin naintindihan ang gawain ng mahal na Panginoon. Kailangan habang ikay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, naintindihan mo, mga minamahal, alam mo kung bakit ka naglilingkod sa Diyos. Alam mo kung bakit ka laging dumadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kailangan alam natin, minamahal, kung bakit laging mahaba, mga minamahal, ang ating testimony, mga minamahal, testimony portion.
Bakit ginawang mahaba? Sa bawat panambahan natin, ang pinakamahabang oras, testimony portion. Dahil kabutihan ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Amen? Yan po'y turo, mga minamahal, para sa bawat isa sa atin. Magpakatatag, magpakatapang. Kailangan, minamahal, meron tayong tinatawag na panindigan, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Dahil si Haring David, nung nagkaroon siya ng mabigat na trials, pagkatapos, kinalimutan niya ang kabutihan ng Diyos. Iwan ko lang, minamahal, kung makasurvive si Haring David. Bakit siya nakasurvive? Dahil sabi niya, mga minamahal, sa kanyang, nung siya po'y nagkaroon ng trials, ano ang sabi niya? Ako sana'y nang lulupaypay na kung hindi ko pinaniwalaang makita ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya habang tayo naglilingkod sa Diyos, pagsikapan nating makita lagi ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kung ating isipin, minamahal, hindi mabilang-bilang ang kabutihan ng Diyos. Mula nung tayo'y baguhan pa. Yung iba sa atin, minamahal, hindi pa nakatanggap ng bautismo. Mga minamahal, saksi na siya sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Hindi pa nakatanggap ng bautismo, hindi pa niya tinanggap ang Diyos, minamahal, nagkaroon na ng kagalingan ang kanyang karamdaman. Kaano pa kaya tayo, minamahal? Yung iba sa atin, ang tagal na sa banal na gawain, nagbilang na ng taon. Libo-libo na ang kabutihan na nangyari sa ating mga buhay. Everybody shout, praise the Lord. Yan po ang lagi nating bibilangin, minamahal. Imbis na isipin mo yung mga tao, minamahal, na sumisira sa'yo, isipin mo yung mga tao na nag-discourage sa'yo, ibaliktad mo ang isipin mo, mga minamahal. Kailan na kaya ako niligtas ng Diyos? Isipin mo, mga minamahal, ang mga kabutihan, panahon ng karamdaman, paano ka sinamahan ng Diyos, panahon ng problema, minamahal, paano linutas ng ating mahal na panahon sa kawalan, minamahal, paano ka pinakain ng ating pinakamahal na Panginoon. Yun po yung mga mabuting bagay. Amen? Yan po ang tinatawag na mga mabuting bagay sa ating mga buhay. Sundan natin, dito po sa aklat ng Salmo, chapter 56, verse 3 hanggang 5. Amen. From the book of Psalms, chapter 56, verse 3 to verse 5. What time I am afraid, I will trust in thee. In God I will praise his words. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. Every day they wrest my words. All their thoughts are against me for evil. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kabanatay 56, mga talatay 3 hanggang 5. Sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. Sa Diyos ay pupuri ako ng kanyang salita. Sa Diyos ay inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot, anong magagawa ng laman sa akin? Buong araw ay binabaligtad nila ang aking mga salita. Lahat ng kanilang mga pag-iisip ay laban sa akin, sa ikasasama. Amen. Amen? Everybody shout, praise the Lord, at ipalakpakan ang salita ng Diyos. Ito po'y salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang noong sabi ng Biblia, minamahal, ni Haring David, bakit ako matatakot? Ilagak ang aking tiwa. Bakit ako, sabi dito, bakit ako matatakot? Siya po'y nagtatanong sa kanya sarili, bakit siya matatakot? Dahil alam ni Haring David, minamahal, meron siyang nagawang mabuti sa mahal na Panginoon. At ang Diyos, merong nagawang mabuti sa kanyang buhay. Amen? Kaya sabi dito sa atin pong, kung ating ituloy, minamahal, sabi ito, buong araw ay binabaliktad nila ang aking mga salita. Lahat ng kanilang mga pag-isip ay laban sa akin sa ikakasama. Minsan ang mangyayari, minamahal, sa isang tao, mangyayari sa isang Kristiyano, panahon pa di ito ni Haring David, minamahal, na imbis na gumagawa ka ng mabuti, ikaw pa ang maging masama. Totoo, nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya kung minsan mangyari sa ating mga buhay, naging masama tayo dahil sa ating ginawang kabutihan sa mahal na Panginoon, kailangan, mga minamahal, tanggapin natin dahil panahon pa yan sa Biblia. Noon pa yan, minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Minsan yung mga gumagawa ng mabuti, sabi ng Biblia, mga minamahal, binabalik ta rin ng mga tao. Dahil ang tao, minamahal, pag siya po'y, mga minamahal, manghina, ang papasok sa kanyang puso't isipan, minamahal, pag makarinig siya ng mga mabuting bagay tungkol sa iyo, dahil siya ay nanghina, minsan mga minamahal, kanyang ibaliktad. Everybody shout, praise the Lord.
Ano ang sabi ng mga taga-ibang sikta sa atin? Tayo po'y wala sa buong katotohanan. Pero mga minamahal, tayo mismo alam natin na tayo nandito sa buong katotohanan. Ito po ang mga tao, minamahal, na hindi nila naunawaan ang salita ng ating mahal na Panginoon pag yung mga tao, mga minamahal, na katulad nila, ibaliktad ang buong katotohanan. Sabi ng banal na Biblia, ang gumawa pa ng mabuti ay siya pa ang maging masama. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa ating paglilingkod, minsan, minamahal, mayroong mga tinatawag na pag-uusig. Ang ating testimony ng mga mabuti, mga minamahal, mapakinggan natin sa iba, sasabihin mga minamahal, binabaliktad, hindi na minamahal. Nakabaliktad na imbis na sinasabi nating mabuti ang Diyos, sinasabi nilang mga minamahal, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi totoo. Pero tayo, nasaksi sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag tayong paapekto sa mga salita na yan dahil ikaw mismo, alam mo ang Diyos na inyong sinasamba ay totoong Diyos, mabuti ng Diyos. Ano ang sabi ni Haring David? Bakit ako matatakot, minamahal? Bakit siya matatakot, minamahal? Dahil mga minamahal, alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay totoo. Minsan nga, pagbantaan pa tayo. Everybody shout, praise the Lord. Tatakutin pa tayo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, minamahal, ang dapat matakot, yung mga taong walang ibang ginagawa, kundi sinisiraan nila ang kanilang kapwa. Amen? Yun, dapat ang matatakot dahil ang kalaban nila hindi tao, kundi ang Diyos. Dahil kaya mga minamahal, pag alam natin tayo po'y gumagawa ng mabuti, na nakaayon mga minamahal sa gawain ng mahal po'y sumunod ka sa kalooban ng Diyos, makarinig kang ng mga salita ng ganyan, discourage ka, hayaan mo. Darating ang araw, mahal na Panginoon, ang kikilos, minamahal, at ipapahiya siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang unang verse natin, minamahal. Kailangan mahinahon ang isang Kristiyano. Laging ang kanyang puso, minamahal, nasa mahal na Panginoon palagi. Dahil pag ikaw po'y gumawa ng mabuti, sinisiraan ka, magpa-apekto ka, ikaw ang lugi. Amen? Mas nakapunto pa yung hindi gumagawa ng mabuti, minamahal, dahil ikaw pa ang nalugi kaysa kanila. Kaya kung ayaw nating malugi, minamahal, ipagpatuloy natin ang ating paggawa ng mabuti sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung iba nga, nagsasabi, napakahirap maging totoong Kristiyano. Amen? Parang hindi naman. Mas mahirap siguro pag wala kang Diyos. Araw-araw minamahal, sipon lang, takbo ka na ng ospital. Kunting karamdaman lang minamahal, mag-alala ka na, kunting problema lang, mag-alala ka na. Samantalang dito, totoo may mga problema, may mga pagsubok minamahal, maraming mga kahirapan, pero pag tayo po'y tatawag sa mahal na Panginoon, hindi tayo binibigo ng Diyos. Totoo ang nakasulat sa banal na kasulatan, kahit saan tayong dako, pag ikay tatawag sa mahal na Panginoon, hindi ka kayang pabayaan ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi dito, tayo po'y, kung ano mga minamahal ang ating nakita, mga minamahal na mabuti, dahil sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, doon natin ituon ang ating puso't isipan. Everybody shout, praise the Lord. Wag na nating mga minamahal, wag na nating isipin yung mga ano-ano mga minamahal. Maraming mga taong na-discourage pag tanungin mo, ayaw ko na dyan, maraming pagsubok, maraming problema. Minsan kasi iba ang Kristiyano, mga minamahal. Pag hindi magkaroon ng problema, hindi rin magsusumikap. Everybody shout, praise the Lord. Pag hindi magkaroon ng karamdaman, hindi magsusumikap. Kaya yung iba mga minamahal, pagsabihan mo, magpasting tabrad. Busy ako sa trabaho. Busy ako sa negosyo. Nung nagkaroon na ng problema, minamahal, bago pa nag-aayuno. Everybody shout, praise the Lord. Doon pa siya, minamahal, sa kanyang trabaho, mga minamahal na nag-stop sa kanyang trabaho. Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Pwede pala, mga minamahal, pwede naman pala, mga minamahal, bigyang panahon para mapalugdang ang Diyos. Bakit hintayin pa natin ang problema?
bakit hintayin pa natin ang pagsubok, mga minamahal? Kaya pag meron tayong time, mga minamahal, dahil sabi dito sa ating topic, umaasa sa mahal na Panginoon, pag meron tayong time, minamahal, magsumikap rin tayong mapalugdan, mga minamahal, ang Diyos na ating inaasahan. Babawi tayo sa mahal na Panginoon. Pag wala na tayong klase, siyempre pupunta tayo sa banalagan, babawi tayo sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Para kahit sa ganun man lang na bagay, minamahal, nakita ng mahal na Panginoon kung paano tayo bumabawi. Everybody shout, praise the Lord. Dahil pag meron na tayong mga trabaho, wala na. Lalo na pag magkatrabaho, maging mayaman na. Pag magkaroon ng problema, magkaroon ng karamdaman, imbes na manalangin, kaya naman nating bayaran ng ospital. Kahit mag-stay tayo doon ng isang buwan. Everybody shout, praise the Lord. Mawala na ang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang punto natin dito, minamahal, huwag nating iwala, minamahal, habang ikay nabubuhay. Lagi mong turuan iyong sarili, minamahal, na lagi mong ipanalangin na ang pagtitiwala natin sa Diyos, ito po hindi mawawala, minamahal. Lagi natin itong paghawakan, mga minamahal, hanggat maaari, hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ito po ang mga tulong sa atin, kahit anong mga minamahal sitwasyon, masamang sitwasyon sa ating buhay, pag ikay may pag-asa sa Diyos, hindi ka basta-basta, mga minamahal, matumba. Hindi ka basta-bastang mapagod, mga minamahal. Kung minsan may problema, minamahal, dahil sa problema matutumba ang isang Kristiyano, sabi ng Biblia, dahil siya may pag-asa sa ating mahal na Panginoon, kahit makapitong bisis pa siyang matumba, minamahal, dahil sa kanya pag-asa sa Diyos, darating ang araw, siya muli ibangon ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang Kristiyano, minamahal, na may pag-asa sa ating dakilang Diyos. Kaya last verse na po natin ito. Dito po sa aklat ng Salmo pa rin, chapter 55, verse 22. Pagkatapos, mga minamahal, aawit na tayo sa mahal na Panginoon. Amen. From the book of Psalms, chapter 55, verse 22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Amen. Last verse, dito po sa aklat ng mga awit, kabanata 55, talata po ay 22. Ilagay mo ang yupasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Amen. Amen. Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ano ang sabi ng Biblia? Ilagay natin ang ating pasan sa ating mahal na Panginoon. At kanyang alalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Pag ikaw po'y nagkaroon ng mabigat na problema, mabigat, minamahal na mga karamdaman, huwag mong sabihin, minamahal, na wala ka ng pag-asa. Isa lang ang solusyon dyan, minamahal. Ang sabi ng banal na Biblia, minamahal, ating ilagay sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating ipanalangin sa ating dakilang Diyos. Pag makita ng Kristiyano ng Panginoon, ang Kristiyano, minamahal, sa kabila ng kanyang problema, siya ay nagsusumika pa rin. Ano ang sabi ng Biblia? Siya ay alalayan ng ating mahal na Panginoon. Palakasin ng mahal na Panginoon, minamahal. Mahal na Panginoon, ang mangusap sa Kanya, mga minamahal, alalayan siya ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung mga tao, minamahal, magtaka sila. Bakit siya nakapagpatuloy? Bakit siya, mga minamahal, bakit nalabanan niya ang mga pagsubok? Ang hindi niya alam, minamahal, yung Kristiyano na yon, inalalaya na pala ng mahal na Panginoon. Lahat ng panalangin mo, sabi ng Biblia, pinakinggan ng Diyos. Kaya kung may problema ka ngayon, huwag mong sabihin na wala na akong pag-asa, wala na ako'y choice. Ang totoong Kristiyano hindi maubusan ng choice. Everybody shout, praise the Lord. Hindi maubusan, minamahal, hindi tayo maubusan ng pag-asa. Tuloy-tuloy ang ating pag-asa dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, minamahal. Amen? Kaya sabi ito, ilagay mo sa mahal na Panginoon. Huwag mong dibdibin ang problema. Huwag mong dibdibin, mga minamahal, yung mga masakit kung ano-ano ang napakinggan mo, kundi ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Bawat panambahan, minamahal, tanggapin mo, mga minamahal, magsumikap ka, mga minamahal, na matanggap ang presensya ng ating dakilang Diyos para ikay uwi, minamahal, imbis na problema ang dala mo, uwi ka, mga minamahal, dala mo ang kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Masasabi mo na masarap maglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Yan po ang itinuturo sa bawat isa sa atin. Hanggang ngayon, minamahal. Hanggang ngayon, kung paano si Haring David sinamahan ng mahal na Panginoon sa kabila ng kanyang matinding problema, kaya yang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil ang Diyos nakikita lahat ng ating ginagawa, mga minamahal. Itong ating ginagawa ng mabuti, sabi ng banal na Biblia, hindi walang kabuluhan. Ang ibig sabihin, minamahal, pag ikay gumagawa ng mabuti, minamahal, lagi yang tinitingnan, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon. Hindi makalimutan ng ating dakilang Diyos, kahit tayo'y magkukulang minsan, minamahal. Bilang tao, andyan yung pagkukulang, mapagbigyan natin, minamahal, ang ating mga sarili. Pero dahil tayo po'y mayroong ginagawa ng mabuti, mga minamahal, ating nabigay sa mahal na Panginoon, hindi na yun makakalimutan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Huwag mong sabihin mahirap maglingkod sa Diyos. Nakita natin, mga minamahal, hindi lang testimony ang ating napakinggan, kundi sa ating buhay mismo. Nakita natin, mga minamahal, kung paano kumilos ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kahit walang magtestimony, tayo mismo, mga minamahal, saksi na tayo sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ay sa mga oras na ito, umawi tayo sa mahal na Panginoon. Lahat po tayo luluhod. Ating itaas ang ating mga kamay.